Upang Ilonggo. Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel sa lahat ng mga viewers natin at sa buong Pilipinas, sa mga lahat ng Pilipino, sa lahat ng mga kababayan natin diyan sa abroad. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito na mga kababayan, ginagalit nyo kasi si PBBM. Ayan tuloy, bagong taon kayo ngayon. Napakaganda ng pasok ng bagong taon. Tanggal agad. Diba? Kasi, kayo din naman kasi, may pabanta-banta pa. May papugot-pugot ulo pa. Tapon sa West Philippine Sea. May 3 pang papatayin. O, ayan tuloy. Diba? O, lumabas na ang totoong ugali ng Marcos ngayon. Talagang lumabas na yung pangil niya. Pero sa tamang paraan. Hindi sa dahas na paraan. Ha? Oh, ngayon, nagsisiiyakan no ang mga didiles. Bakit? Natanggal na po ang BP nila mga kababayan. Kasama pa ang mga ex-president. Tinanggal ni PBBM ang bagong batas na nilagdaan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, ha? Paano kasi? Ha? Ang hilig-hilig yung manira, hilig-hilig yung magbanta. Tapos, susuporta pa kayo sa mga rally o kontra sa gobyerno na kayo ay nagtatrabaho sa gobyerno. O ngayon, tama ang ginawa ni PBBM, mga kababayan. O ito, pakinggan nyo ito, mga kababayan. Ang ganda ng pasok ng bagong taon, pero sa mga didiles, mga kababayan, nako, ewan ko na lang, magwawala siguro mga didilis nito, mga kababayan. Pero sa mga Pilipino, good dito para sa lahat ng mga Pilipino, mga kababayan. O ito, pakinggan nyo. Pangulong Marcos, inalis si BP at yung ex-president sa National Security. Tinanggal na sila sa National Security Council, mga kababayan. Huwag na kayong magtaka kung bakit ginawa yun ni PBBM, mga kababayan. Dahil kaliwat kanan ang banat ng BP natin sa presidente. Kasama pa yung pagbabanta, pati nga yung nananahimik na dating presidente ay hukayin niya pa at itapon sa West Philippine Sea. O ngayon, ayun na. Ito, babasahin ko. Mga kababayan, para maliwanagan no. Iba nating kababayan dyan. Tinanggal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang miyembro ng National Security Council ang Vice Presidente at ang mga dating Pangulo. So hindi lang ho si BP, kundi pati rin ang mga dating naging presidente. Kabilang na nga rito mga kababayan ang nakarang administrasyon na si Duterte o kasama ni Vice President yun, natanggal nasa National Security Council, mga kababayan. Ayon pa dito, sinabi na inilabas na executive order na 8-1 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layon ng reorganisasyon na gawin mas epektibo ang mga members ng NEC, mga kababayan. Sabi pa ni Secretary Bersamin, mga kababayan, sa ngayon ay hindi ikinokonsiderang relevant ang Vice Presidente sa mga responsibilidad nito ng konseho. Ayun, wala nang responsibilidad ang ating BP. O, yun na mga kababayan. So, ano kaya masasabi ho ng mga details dito mga kababayan? Ano? Tama lang ho ang ginawa ng ating Pangulong BBM, mga kababayan, sa naging desisyon niya na tanggalin na ang BP natin. Kasi mga kababayan, hindi natin alam kung saan po ang loyalty ng BP sa gobyerno ba o sa China. Kasi biruin niyo po mga kababayan ilang bisis na tayong hinaras diyan sa West Philippine Sea. O ilang bisis na tayong pinagbantaan o binangga ang barko natin
Pero mga kababayan, wala po tayong narinig na komento, no? Sa ating Vice President, mga kababayan. So doon pa lang mag-iisip ka na bakit yung pangalawang pangulo natin ngayon ay tahimik at hindi siya nagbibigay ng komento sa mga pangharas ng China dito sa bansa natin, mga kababayan. Biruin nyo, mga kababayan, meron pa tayong naputulan ng daliri. Pero wala talagang komento ang BP natin, mga kababayan. At kaya ganun. O, ayun pa nga sa nakalat nating impormasyon, mga kababayan, may nabalitaan din tayo sa iba ding nating influencer, mga kababayan, na kung ang naibigay ni PBBM na posisyon, ang DND, Department of National Defense, ang binigay kay Sara Duterte, baka 6 months pa lang po, mga kababayan, ay napatalsik na ho ang ating presidente na si PBBM, mga kababayan. Kung nagkamali ng bigay si PBBM. Kaso matalino si PBBM, mga kababayan. Alam ni PBBM na hindi kayang hawakan ni VP Sara Duterte ang Department of National Defense. Kaya ibinigay niya ito kay Gibo Teodoro, mga kababayan. Kaya good job naman dahil maganda naman ang ginagawa ngayon ng ating Defense Secretary na si Gilberto Teodoro, mga kababayan. Maganda ang kanyang pamamalakad sa Department of National Defense, mga kababayan. At makikita natin maraming ginagawa ang ating DND ngayon, mga kababayan, na mapalakas ang ating depensa ng bansa. Lalo na diyan pagdating sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kasi kung naibigay ho yan sa BP, mga kababayan, nako, baka 6 months lang, wala na ako si PBBM, mga kababayan. Kaya tama lang ang ginawa ni PBBM, mga kababayan. Kasi yun talaga yung balak nila eh. Kaya, dahil hindi nila nagawa yon, mga kababayan, gumawa sila ng ibang idea. Gumawa pa nga sila ng mga pulburon video, gumawa pa sila ng mga pang-picking, mga pedialic, daw umano ni PBBM. So, marami silang ginawang issue kay BBM. Gumawa sila ng issue ng gano'n para hikayatin ng taong bayan. Yun nga lang kasi matalino na ang taong bayan. Tulad na lang yung yung gumagamit na may video, kasi sabi nilang si BBM daw, kahit hindi naman, halatang halata, na AI lang. So, meron pa rin silang nabulag. Yung mga sa side ng mga DDS, yan, bulag na bulag yan sila doon. Kahit mali na, pinaniniwalaan pa rin nila. Kasi para ayaw nila mapahiya yung amo nila. So ngayon po, mga kababayan, meron po akong nakita, isa sa mga post po sa dati din tong kaliado ni PBBM, dating abogado, hindi lang nabigyan siya ng posisyon, mukhang inabuso. So, tinanggal siya ngayon sumabak dun sa kabila, sumama, kung ano-anong binitawan ng mga salita, para lang din siguro gustong gumanti kay BBM dahil sa tinanggal. So ngayon, mga kababayan, ayan, kilala nyo ba yan? Diba si yan? Si dating attorney Benny BBM, mga kababayan, Vic Rodriguez. Yan. Tingnan nyo yan. Magmamarsyalo na daw, mga kababayan. Nagbabadyang marsyalo daw. Dahil tinanggal na daw si VP sa National Security Council. So, magmamarsyalo na daw, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Sinasabi niya, mga kababayan, na magmamarsyalo na daw. Babalik na naman daw sa marsyalo. Hindi naman nagdeklara si BBM ng marsyalo Tayo lang naman nagbibitaw ng ganyan mga salita. Bakit? Sino ba gumawa ng ganyan? Si BBM? Sila naman ang dahilan kung bakit ginawa ni PBBM yan. Hindi naman mangyayari yan kung wala silang ginawang mali. Kung hindi sila nagbabanta. Sino bang gumawa niyan? Si PBBM? Kayo. Mahilig kasi kayo mag-rally na mag-rally. Gusto nyo pababain si PBBM. Kahit hindi tama. Binuto ng taong bayan. Ginusto ng taong bayan yan. Pero gusto nyo pababain para makaganti kayo. Makabalik kayo sa posisyon. Tapos gagamitin nyo yung mga supporters nyo. Bubulagin nyo.
sa katotohanan para lang mag-aklas sa ating gobyerno. So, hindi na nangyayari yon. Dahil yung mga tao na rin na supporters nyo ay buwabaliktad na rin at sumusuporta na rin sa gobyerno ngayon dahil nakikita nila na maganda ang nagagawa ni BBM dito sa bansa. At wala siyang inaargabyado ng mga Pilipino. At ang trabaho ho ng ating gobyerno sa bansang ito ay para lang paunlarin ang bansa. Kayo, ano ho ginagawa ninyo? Batikos ng batikos, panira ng panira. Diba? Kaya dapat lang, kung ako nga lang, pabor ho ako sa sinabi mo na mag-martial okay. Walang problema sa martial law. Problema sa inyo. Ngayon, sasabihin nyo para lang manghikayat na naman kayo. Sabihin nyo na mag-martial law na. Para ano? Mahikayat nyo yung mga nasa kabila. Sa mga dilawan na dating nag-martial law na kumontra kay Pangulong Let Ferdinand Marcos Sr. Para makahikayat kayo na sumali sa inyo dahil konti lang kayo. Ganon. Sasabihin nyo, martial law na. Diba? Kagagawan nyo yan. Hindi kasalanan ng Pangulo yan. Sino ba naman ang nagbanta? Sino ba ang nagbanta? Si BBM? Hindi, kayo. Kayo kasi mahilig kayong gumanyan, manira, magbanta, magsalita na masama sa gobyerno. Ngayon, sabihin nyo, magmamartial law na. Hindi naman mangyayari na yun At anong mangyari, hindi ho gagawin ni PBBM yun. Kayo lang naman ang mahilig magsalita ng ganyan para makakuha kayo ng simpatya sa mga tao. Ito pa, pang-apat na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakahain na rin. Naku, mga kababayan. Parang hindi lang sa National Security Council mawawala si DP mga kababayan ito na mga kababayan. Ito, nakatanggap ng balita ang House Executive Support Impeachment RAP laban kay VP Sara Duterte. Ito na ang pang-apat na impeachment po ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Nako, anong nangyayari? Mukhang masamang bagong taon sa mga didilis January 4 pa lang po mga kababayan. Mukhang bad news na kaagad sa mga didilis Hindi lang matatanggal sa National Security Council ang BP. Pati ho ata sa pagka-BP mga kababayan yan. Tapos inunahan nyo na mag-martial para makahingkayat kayo ng mga tao. Maaaring nahaharap si Vice Presidente sa ika-4 na impeachment complaint sa susunod na linggo ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Kasi may nauna na kasing 3 impeachment si VP Sara mga kababayan. So ito na yung panghuli. Panghuli may susunod pa. Baka hindi lang to. Baka may kasunod pa yan mga kababayan. Ako mga didilis, mukhang masama talaga yung bagong taon nyo ngayon. Sa mga kababayan natin dyan baka kayo ay nakakapanood din ngayon sa mga balita na nilalabaso ng mga fake news ng mga nasa kabila. Huwag kayong maniniwala. DOH sa post tungkol sa umano'y bagong epidemya sa China. It's fake news. Fake news yun. Yung mga nilalabaso ng mga didilis dyan na bago daw pandemya sa China. Fake news ho yan, mga kababayan. Yan ho ang gamit-gamit na naman nila na pangbato para patalsikin si BBM, mga kababayan. Isang strategy na naman nila yan. Kasi meron niya ako nakita Sabi niya, may virus na naman. Naku, kawawa tayong mga Pilipino. Kailangan mapatalsik na natin si PBBM. Di ba? Dahilan nila yon mga kababayan. Pero wala hong pandemya. Wala hong virus sa China. Kumpirmado ho yan. Napanood natin yan sa balita, mga kababayan. Huwag ho kayong maniniwala. Mapipake news lang ho kayo nang mahilig gumawa ng fake news dyan. Pero wawakasan na ho sila yan, mga kababayan. Malapit na ho sila. Mukhang mauuna ata yung kalbo.
na mahilig gumawa ng fake news. At si Maharlika. Yan. Mukhang mauuna yung mga yun. So yun po, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat.